sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun, with the 3 golden stars on a glorious day. Bago pa man tumama sa ating bansa ang pandemya, pangkaraniwan na nating nakikita sa daan ang mga delivery rider o mga tagapaghatid ng iba't ibang produkto gamit ang motorsiklo. Sa kasagsagan naman ng pandemya, hanggang humupa na ito, naitala ang biglang pagtaas ng bilang ng mga kababayan nating bumili ng motorsiklo para gawing hanap buhay. Sa katunayan, ayon sa datos ng Members of the Motorcycle Development Program Participants Association Inc. o MDPPA, isang organisasyon ng motorbike manufacturers, pumalo sa mahigit 900,000 ang bilang ng mga naibentang motorsiklo sa pagitan ng buwan ng Enero hanggang Hulyo ng kasalukuyang taon. Hindi pa kasama sa bilang ang mga kumpanyang hindi miyembro ng MDPPA at mga bagong manufacturer. Ayon naman sa ASEAN Automotive Federation o AAF, ang produksyon ng mga motorsiklo kasama ng mga scooter sa Pilipinas ay tumalon ng 53.1% sa unang 2 buwan ng taong 2023. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang bilang o porsyento ng pagiging dependent ng mga Pinoy sa motorsiklo. Sa umagang ito, alamin natin ang laban sa buhay ng isa nating kagulong na si James Amihan mula sa Teresa, Rizal. Ako po si James Calpito Amihan, mas kilalang Butchoy dito sa lugar namin. Ako po ay 37 years old. Pinanganak ako sa Abra. Dapat kami ng Valenzuela. Kasi yung tatay ko dati sa Monumento, yun ang niya, ruta niya. Tapos sa nanay ko, bata pa lang talaga ako, nag-a-abroad na yun. Hindi naman ganun kahirap eh. Pero may lang, may lungkot lang. Pero simula pagkabata naman, di ba, wala mother ko. Tapos tatay ko lang talaga kasama ko. Every 2 years lang nandyan si nanay. Masaya naman kami magkapatid. Kaso talagang kahit sabihin mong nandun yung papadala nanay mo, papabiyahe tatay mo, minsan wala kami kuryente, puputulan, tapos tubig. Ganun lang yung mga buhay. Masaya naman. Kaso talagang, siyempre, kulang kayo. Noong nag-guardia pa kasi ako sa Valenzuela, ang kapatid ko kasi nag-Korea siya. Pagbalik niya dito sa Pilipinas, nag-Saudi naman ako. Ang mother ko kasi hindi pwede umuwi. Ang kapatid ko naman kakaalis lang. Ako naman, nung na-stroke si tatay, may 2 months pa ako na kontrata. Tinapos ko yung 2 months na yun. Yun, hanggang sa ako kasama ni tatay. Delivery rider si James o Butchoy kung tawagin sa kanilang lugar. At talaga namang sa simula pa lang ay humanga na kami dahil siya ay isang PWD o Person with Disability. Nangyari po yung aksidente taon ng 2018. October siya eh. October 14, 9:30 ng gabi. Tandang-tanda ko yun. Galing kami kasing rides nun. Sira yung cellphone ko, inayaya lang ako ng mga tropa, mga kaibigan na mag-rides. Kasi nga birthday. Sabay kami umuwi. Kaso nung bandang Laguna, hindi ko sila napansin na nag-stop over sila. Tinauna ako. Sobrang straight ng kalsada. Ang napiga mo.
Hindi mo na maano, pipiga ka eh. Bilis ng takbo ko. Yung tricycle kasi walang ano eh, walang ilaw eh. Biglang nag-U-turn sa harap ko. Mali talaga ako ano. Parang inuulit-ulit ko lang na sinisisi ko yung tricycle. Pagtapos ng mga aksidente, araw-araw ko naiisip yun. Sana hindi gano'n, yung paa ko nasa harapan. Tumama kasi dun sa ano yung tapakan ng ano ng angkas. Yung inaiwas ko kasi. Ganun yung nangyari. Pagka disgrasya ko, hindi ko pa ramdam yung ano ko, hindi ko pa ramdam yung sugat ko. Pero sabi lang sa akin nung ano, wag na daw ako tatayo. Kasi nga yung paa ko, durog na. Pagtingin ko, doon ko naramdaman na talagang wala na talaga. Doon din ako nanlumo na parang wala na. Lalo pa nung dinala sa ospital, talagang wala na eh. Paa ko nakalaylay na ng ganun eh. Wala na daw talaga eh. Sabi ng orto eh, hindi na daw kaya eh. Kung hindi ko man daw papaputol yun, ako naman daw ang buhay ko naman daw ang mga nganib. Unang-una nun yun nakita ko. Umiyak talaga ako. Wala na. Parang wala na. Sabi ng pinsan ko, huwag daw ako umiyak. May isang paa pa naman daw ako eh. Pero yun talaga, umiyak ako pagkakita ko ng paa ko. Tsaka nung pag-uwi ko rito. Yun yung